Ang multo sa Facebook. Sa isang malayong bayan na kilala bilang San Isidro, may grupo ng 5 magkakaibigan na madalas magkasama, si Miguel, ang leader, si Lara, ang matalinong babae, si Diego, ang mahilig sa horror stories, si Sofia, ang medyo matapang pero medyo takot sa mga multo, at si Rico, ang praktikal na miyembro ng grupo. Lahat sila ay aktibo sa social media, lalo na sa Facebook, kung saan madalas nilang i-share ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Isang gabi, habang nag-video call sila, biglang nag-post si Diego ng isang misteryosong mensahe. May nakita ba kayong Facebook profile na parang hindi normal? Natawa si Miguel, anong ibig mong sabihin, may multo sa Facebook? Ngunit seryoso si Diego, hindi ko talaga alam, ngayon lang ito nangyari. May isang account na paulit-ulit na nagfo-follow sa akin, mukhang normal lang siya sa una, may profile picture, bio, at friends list, pero kapag tiningnan mo ang kanyang posts, wala, blank timeline, parang bago pa lang gumawa ng account. Tumawa si Rico, baka stalker ka lang, no? Huwag kang mag-alala. Hindi ako sigurado, sabi ni Lara, na tila kinakabahan. Siguro pwede mong i-block na lang siya. Na-try ko na, sabi Diego, na medyo naiinis. Pero kapag na-block ko siya, bigla akong makaka-receive ng random na friend request mula sa ibang pangalan. Kapag tinignan mo ang profile, pareho lang sila ng hitsura, blank timeline, walang friends, pero lagi silang online. Napansin ni Sofia ang takot sa tono ni Diego. Anong pangalan ng profile na yun? Tanong niya. Si Maria Clara Santos, sabi ni Diego, biglang nagbago ang atmosfera. Napansin ni Miguel na ang lahat ng kanilang mga mukha sa screen ay medyo pinalad ng takot, hindi nila alam kung bakit, pero tila may kakaiba sa pangalan. Maria Clara Santos, sabi ni Rico, parang kilala ko yan. May isang urban legend sa aming paaralan tungkol sa isang estudyanteng si Maria Clara Santos na nasawi sa isang aksidente sa loob ng computer lab. Sabi nila, simula noon, may mga report na mayroong isang multo na gumagamit ng mga computer kapag gabi, pero hindi ko inisip na totoo yun. Napabuntong hininga si Lara, kaya pala, siguro may koneksyon siya sa Facebook mo, Diego. Dahil sa takot, sinabi ni Diego sa grupo na tatanggalin niya ang kanyang Facebook account, pero nang subukan niyang i-deactivate ang kanyang profile, hindi niya magawa, ang system ay laging nagka-crash o naglo-loading lamang ng walang katapusan. May problema ba sa internet mo? Tanong ni Rico. Hindi, okay lang ang connection ko, sabi ni Diego, pero hindi ko ma-deactivate ang account ko. Nang gabing yun, natapos ang kanilang video call. Sinabi ni Diego na susubukan niyang matulog, kahit medyo kinakabahan siya. Ngunit ng umaga, hindi na nag-reply si Diego sa anumang chat o text. Nang tawagan siya ng kanyang mga kaibigan, walang sumasagot. Nag-alala sila, kaya't pumunta sila sa bahay ni Diego. Nandoon si Diego, ngunit tila wala siyang malay. Siya ay nakaupo sa harap ng kanyang computer, ngunit patay na ang monitor. Nang tingnan nila ang keyboard, nakita nilang may nakatype roon. Add me as a friend, at sa ilalim ng mensahe, may link na nakalagay, isang Facebook profile. Nang i-click nila ang link, nakita nila ang profile ni Maria Clara Santos. Gayunpaman, ang profile picture ay isang larawan ni Diego na nakatingin sa camera, na tila hawak ang kanyang cellphone. Biglang hinigop si Diego ng computer. Hindi na ito napigilan ng kanyang mga kaibigan, sapagkat napakalakas ng puwersa o hangin. Hanggang ngayon walang nakakita kay Diego, ang tanging bagay na naiwan ni Diego ay ang kanyang Facebook account, na patuloy na active, hanggang sa ngayon, kapag tinitingnan mo ang listahan ng online users sa Facebook, maaaring makita mo ang pangalan ni Diego, kasama ni Maria Clara Santos, na parang naghihintay ng susunod na biktima. Matapos ang pagkawala ni Diego, ang grupo ay hindi na nag-video call sa loob ng ilang araw.
Nakakatakot para sa kanila na isipin na ang kanilang kaibigan ay maaaring biktima ng isang supernatural na entity. Ngunit isang gabi, nang si Sofia ay nag-check ng kanyang Facebook account, biglang may lumabas na notification friend request from Maria Clara Santos. Nagpanik si Sofia, agad niyang sinabi sa grupo ang nangyari, at pinayuhan siya ni Miguel na huwag tanggapin ang request. Ngunit nang subukan niyang i-ignore ang request, bigla itong nag-vanish. Sa halip, may nakita siyang bagong post sa timeline ni Diego. Ang post na ito ay napakatagal na, pero ngayon lang ulit nakita. Ang post ay isang litrato ng kanilang grupo, si Miguel, si Lara, si Diego, si Sofia, at si Rico, na parang kinuha sa isang reunion, pero may isang sixth person na kasama sa litrato. Isang babae na nakangiti ngunit tila blurred ang mukha. Sa ilalim ng litrato, may caption. Saan kayo pupunta? Nagpanik ang grupo, alam nilang hindi nila ginawa ang litratong iyon, at tila ang multo ay nagpapakita ng kanyang presensya sa kanilang lahat. Simula noon, isa-isa na silang napupunta sa Facebook profile ni Maria Clara Santos. Bawat isa sa kanila ay nakakatanggap ng mga baliw na mensahe, ghostly notifications, at kahit na-delete nila ang kanilang mga accounts, bumabalik ito. Sa isang punto, si Lara ang unang biktima matapos si Diego. Habang nagbabasa siya ng isang thread sa Facebook, biglang nag-post ang isang account na Maria Clara Santos. You're next. Nang sumunod na umaga, nawala na si Lara. Ang kanyang computer ay naiwan, at sa keyboard ay may nakatype. Add me as a friend. Natira na lamang sina Miguel, Sofia, at Rico. Alam nilang hindi na sila ligtas, kaya't sinubukan nilang humanap ng solusyon. Nag-research si Sofia tungkol sa istorya ni Maria Clara Santos, at natuklasan nila na si Maria ay isang estudyante noong dekada 90s na nasawi sa isang aksidente sa computer lab ng kanilang paaralan. Ayon sa mga lumang archives, si Maria ay nabuhay sa panahon kung saan ang teknolohiya ay bagong labas, at siya ay obsessed sa paggamit ng computers. Nang siya ay mamatay, sinabi ng mga lokal na residente na madalas siyang nakikita sa computer lab, kumukuha ng mga datos mula sa mga machine. Naisip ni Miguel na marahil, ang multo ni Maria ay nahulog sa isang loop. Nais niyang manatili sa mundo ng buhay gamit ang Facebook, na para sa kanya ay isang extension ng kanyang paboritong teknolohiya, kaya't naisip nila na dapat nilang block ang multo sa digital world. Sinubukan nilang i-delete ang Facebook page ni Maria Clara Santos gamit ang admin tools ng paaralan, pero hindi sila nagtagumpay. Sa halip, naisip ni Rico na gamitin ang isang virus program na maaaring burahin ang lahat ng files na nauugnay sa account ni Maria. Ngunit, habang ginagawa nila ito, biglang nag-shutdown ang kanilang mga devices. Sa screen ng kanilang mga phones at laptops, may nakita silang mensahe. You can't escape me. Sa huli, naisip ni Miguel na ang tanging paraan para tapusin ang lahat ay pumunta sa mismong computer lab kung saan namatay si Maria. Dinala nila ang kanilang gadgets doon, at sa gitna ng dilim, binuksan nila ang Facebook account ni Maria. Sa halip na i-delete ito, sinubukan nilang i-post ang kanilang sariling mensahe. Maria, we know you're here, please find peace. You don't belong in this world anymore. Biglang nagka-blackout ang buong paaralan. Nang bumalik ang ilaw, nawala na ang Facebook account ni Maria Clara Santos, wala nang mga ghostly notifications, wala nang blank timelines, wala nang multo. Hanggang ngayon, hindi alam ng grupo kung ano ang tunay na nangyari sa gabi na yon. Pero isang bagay ang sigurado, hindi na sila nag-online sa Facebook mag-isa, at kapag may nakita silang blank na profile na paulit-ulit na nagfo-follow sa kanila, agad nilang ibinabablock ito. Ang internet ay maaaring maging isang portal hindi lang para sa impormasyon, kundi pati na rin para sa mga kaluluwa na hindi pa handa magpaalam. Kaya, kapag may nakita kang profile na parang kulang sa impormasyon o masyadong kakaiba, siguraduhin huwag mo itong i-accept. Hindi mo alam kung ano
or sino ang nasa likod niyon. Ang aral sa likod ng kwentong ito ay, ang pagiging masyadong addict sa Facebook o anumang social media platform ay maaaring magdulot ng negatibong epekto sa ating mental, emosyonal, at pisikal na kalusugan, habang ang Facebook ay maaaring maging isang mahusay na paraan upang makipag-ugnayan sa mga kaibigan, pamilya, at kapwa. Mahalaga ring tandaan na may mga limitasyon ito at dapat gamitin ng may pag-iingat. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng mga kwentong kababalaghan sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang e-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.